Yung Jesus, walking over the water. Second question po, yung sa, di ba, beatific vision. Beatific vision is one's personal communication directly with God niya. We will attain when we are already in heaven, correct po? Beatific vision? Beatific vision. Beatific vision. So, ang tinatanong niyo, uma-attain natin sa heaven? Hindi, di ba, ang beatific vision is we come face-to-face or direct communication already with God. Now, of course, we can attain it when we are already in heaven, correct? Correct ba yun? Of course, opo. Hindi na beatific vision yun. Talagang harap-harapan na talaga yun. Sabi nga sa Mateo 5:8, ang mga may malilinis ang puso, makikita nila ang Diyos. So it's not just a vision. It's just truly na you mismo, ang Diyos, makikita ang mukha ng Diyos. Sabi sa Mateo 5:8 po. Makikita mo ang mukha ng Diyos. Yes. So, beatific ko lang yung phrase na beatific vision is in front of God, supposedly. Kasi in relation also sa Aaronic prayers na may the Lord bless you and may the Lord show His face on you. Anyway, yung in relation kasi doon sa beatific vision, yung sa Job po, Job 1, chapter 1, verse 6, there was a scene na andun ata yung God in heaven. Tapos andun ata din si Satan. At tinanong siya ni Satan, where have you been? Sabi good niya, example po. So, meaning po ang Satan also has a beatific vision or coming face to face with God. Well, that's a big possibility, because if you remember, even Satan po nakipag-usap kay Jesus during that time, Mateo 4:4, no? So during that time na nag-aano siya nung nagfa-fasting si Jesus, yes. So yun, that's again parallelism yun, kasi may pagkakataon talaga na alam ni Satanas kasi si Jesus ay Diyos din. So yes, bro. Sige, pakidagdag mo lang. Yes, ang paluin lang natin kung sa tanong ba niya nakita ni Satanas ang Diyos? Yes. Yes, parang ganon. Yeah, during that time, during hope time. Sige po. Yes, kung babatayan natin ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, wala pa nakakita sa Diyos maliban sa anak. Kapatid. No one sees the Father except the Son. No? So even angels in heaven. Kung sa angelology nga, di ba sa angelology mayroong nine types or ranks of fires in angels, di ba? Yes. May I think kung naalala ko pa mabuti, ang cherubim yata o seraphim lang ang anghel na may access sa Diyos. Seraphim po. Seraphim. Sila lang, at least alam mo pala. Mga seraphim lang ang talagang, seraphim lang ang may access sa Diyos. So, hindi rin lahat ng anghel. So, therefore, si Satan, ang rank niya is archangel, even the archangels. No? Before Christ, hindi pa nila nakita ang Diyos. Dahil ayon nga sa Panginoong Jesucristo, wala pa nakita sa Ama maliban sa Anak. At kung nakilala lang sana ni Satanas na Kristo, ang tunay na Diyos, hindi na niya yun ititempt. No? Sinubukan nga niya si Kristo kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ito, gawin mo ito. So therefore, wala siyang alam na si Kristo talaga ay tunay na anak ng Diyos. Pangamba lang sa kanya. Sinusubok niya. At tungkol pala doon sa tanong mo kanina, no? Sa Pahayag 22:4, makikita natin ang mukhaan ng Diyos. Yan. Sa pahayag yun, pahayag. Bro, yes, ang tanong yata bro yun yung time ng Hope, yung situations during that time. Sa Hope, actually, sa Hope. Direct ba? Oo. Yun literature yun. Literature book, no? Literature book does not mean literal. Siya, parang bang tunay na may hope. Tunay na may hope, pero yung istorya ng buhay ni Hope isinulat in literature way. Like halimbawa, nanliligaw ka, no? Ang aking pagmamahal sa iyo ay sinlapad ng kalawakan sa langit. Hindi ibig sabihin na yung pagmamahal mo sa iyong iniibig ay
ayun na yung kalawakan, hindi ganon. Parang ganon. Okay. So hindi siya literal talaga na nakita ni Satanas ang Diyos. But kung paano inilarawan no, ng Book of Hope sa buhay ng Hope, paano nakipag-communicate ang Diyos at sa kanyang mga nilalang. Kung paano niya kontrolado ang lahat, yun ang pinapakita ng Hope. So hindi yun literal na nakita ng Satanas ang Diyos ng mukhaan, kasi ang Panginoong Jesucristo na mismo nagsabi, wala pa nakakita sa Diyos maliban sa anak. Okay. Actually, yun sana yung follow-up pero you are reading my mind, parang sinagot nga kasi yung parang papunta po doon sa punto na kung parang the feeling of hell is that we are deprived, a soul is deprived of the beatific vision, meaning there is no way that they can be in front of the Father. So, nagtaka lang ako if Satan in that story sa Job was able to see in front of heaven, parang may beatific vision siya. So, parang hindi siya deprived doon. Even in purgatory, literally pala yun. Bro, okay. Yes, even in purgatory. Yes, ang pinakamasakit, sabi ni Bishop Laramuro, ang pinakamasakit na parusa ng mga kaluluwa na sa purgatorio ay yung deprivation of the presence of God. Yes, correct. Yeah, okay. Anyway, nakuha ko na. As I've said, you've read my mind. Yun sana yung follow-up na question ko. Good morning, bro. Saang verse yung nag-birthday si Hope o yung anak niya? Salamat. So, pasagot natin kay Bro Junry, mayroon bang talata, mayroon bang verse doon na may nag-birthday si Hope o yung anak niya? Oh, yes, bro. Actually, tinanong din sa akin yan eh. Hindi ko na-replyan. Gawa ng hindi ko ma-cite yung verse. Pero nasa Hope 1 yata yung bro dyan do? Ano nga ba yung ano yun, bro? Ako din, bro Angel, nakalimutan ko. Tinanong din sa akin yan, hindi ko sinagot kasi nalimutan ko rin yung verse. Hindi, may mga verse dito kasi yung chapter 1 na yan, verse mag-umpisa sa 4. Ang mga ano dito, yung nagsi-celebrate sila but hindi sinabi kung birthday. May mga celebration. May version yan, bro. May version na birthday talagang sinabi. Yung version na hinahanap niya. So may ibang version siguro. Yes, version na hinahanap niya na hindi ko ma-cite yung version. 4 to ano yan eh, yung nagdiriwang sila ano yung bahay tuwing inanyayahan ng ni Bro Jando, baka alam ni Bro Jando yung si Bro Tata, alam ni Bro Tata yun eh. Ako nakalimutan ko eh. Ito yung mga version, yung party to eh. Yung particular na version nakalimutan ko, Bro Angel. Yun. So mayroon siya sa ibang ibang verse na ibang baka sa English Bible, bro. Ayan nga, nakalimutan ko nga yung version niya. Kaya baka si Bro Jando, alam ni Bro Jando, Bro Angel, pagkitanong. Ito na po sa Amplified Bible. Amplified pala. Okay, papakita natin yung sinasabi dito. Okay. Sige, pakita natin yung sinasabi dito sa... Yan, nakikita po ba? Yes, bro. Birthday. Job 1:4. His son used to go and feast in the house of its own his birthday in turn, and they invited their 3 sisters to eat and drink with them. Okay, Yan, so... Amplified pala. So, yung ibig sabihin doon, yung his day, tinignan ko rin yan eh. So, yung salitang his day, may mga ibang meaning yan. So, his day dito, ang meaning pala ng his day din is just birthday. So, yun po, Jared Solis, no? Yun po yung ng ibang salin natin sa Amplified Bible. Yun ang celebration niya, yung anak niya, birthday po yun. So, hindi si Hope, yung isa sa mga anak niya ito his day. So, sa ibang hindi... Tagalog, meron din. Tagalog, sige bro. Di ba Tagalog ng birthday, kaarawan? Kaarawan, yes. Yan. Ito basahin natin sa ang dating Biblia. Ito sinasabi, at ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang
kaarawan. Yan. Ayan yun. So yun, malinaw bro Jared Solis, no? Yung sa akin dito, Hope 1:4 naman, magandang balita Biblia. Sabi dito, ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kanilang bahay at tuwin ay inaanyayahan nila ang mga kapatid nilang babae. So dito walang binanggit kasi kung ano yung ano. So yun. So from Dating Daan, meron siya, yung salin, bro Jared, meron siyang salin na sa Dating Daan at sa Amplified Bible na kung saan nag-celebrate ng birthday. Kasi po, alam ko na kung bakit tinatanong yan. Kasi may mga relihiyon ngayon na ayaw mag-celebrate ng birthday. So, sabi nila kasi pag ano lang daw lang celebrate ng birthday. Yes. So, hindi daw, masama nga daw. Actually, meron tuloy akong nung pumunta kami dun sa Makati, mga pinsan ko. So, sabi ko nasan si ate so ayoko na bagit yung pangalan. Siya lang wala kasi birthday 70th birthday nung kapatid nilang panganay. Siya lang wala. Ngayon sabi nila, ay bawal mag-celebrate ng birthday. Bakit kako? Parang ano ba yun? Saksi niyo babayatang na pangasawa? So, ganun ba? Hindi siya natawa na lang ako. So, di nagse-celebrate ng birthday yun. Kahit biro mo kapatid niya yun 70th birthday, special yun. Hindi talaga umatin yung kapatid nila, si ate So, nung tinanong ko, bakit wala siya? Lito, sabi, lito ako doon. So, Tolits, hindi umaatin sa mga birthday yun, bawal ng asawa. Bakit? Kasi Katoliko sila, alam ko nakapag-asawa ng saksi ni Obayata yun. Yun. So, yun. Hindi na nagse-celebrate. Pati yata ang mga Dating Daan, hindi nagse-celebrate, no, bro Jando? Yes. Si Soriano, sineselebrate lang birthday ni Soriano. Siya lang pwede. Pati nga larawan pwede. Happy birthday, Brother Eli. Pati nga larawan ni Eli pwede. Larawan ng Panginoong Jesucristo bawal. So ganun sila mag-interpret ng Biblia. Bawal larawan ni Mama Mary, bawal larawan. Gagawa ka pa lang. Sabi ni Brother Eli, narinig ko bawal na. Sabing ganun. So yun, si Brother Eli hindi bawal ang kanyang larawan. Sige po, yun lang po. Salamat. Yun bro, Jared Solis, yun ang sagot. Makikita yan sa dating Biblia Bible at sa Amplified Bible. Nag-celebrate po ng birthday kapatid. Salamat po.